Capricorn. Okay, cleanse muna tayo ng sandali. Capricorn. Okay. Hello, my dear Capricorn. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 10, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-start ng ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at mahanap ninyo or maiprovide ko kung ano man po yung inyong hinahanap. Okay. So let's go na tayo my dear. Kagaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, let's go tayo my dear. Capricorn. What is going on? What's going on? Uy. The World card. Kasama ng ating World card is si Seven of Sword. Okay. Ang weird nung energy. Ang nare-receive ko na ano dito my dear is meron ka daw ginagawa na walang masyadong nakakaalam. Okay. And kung ano man tong ginagawa mo my dear is dumating na yung araw na magtatapos na siya. Okay. So hindi maliwanag kung ano tong ginagawa mo pero sinasabi ng card dito na walang masyadong nakakaalam nito. Siguro kahit nga siguro pamilya mo hindi alam kung ano to my dear. Pero sinasabi my dear na mag-e-end na siya ngayong araw na to. This is going to be the last day na let us say kung tinatrabaho mo or kung ano man yan, this is going to be the last day my dear. Okay? Normally ang world card is happy ending, no? Pero meron din kasi siyang illusion card, okay? Like illusion na side, okay? Parang ganon. Okay, kasi kasama ano yan siya ni Saturn, okay? The God of Distraction. So, tingnan natin. Kuha pa tayo ng card. Something daw na hindi mo sinasabi, something na ikaw lang nakakaalam. We have here the energy of the Nine of Cups. Definitely may kinalaman sa manifestation mo. Okay? You are working in silent. Okay? Ito yung mga gabi na nagpupuyat ka. Ito yung mga araw na tulog ang lahat. Ikaw ay gising. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Additional cards. We have here the Emperor, success my dear. Okay, ayoko lang magsalita kanina ng diretso my dear kasi minsan kasi yung world card, hindi naman talaga siya happy. Pero so far, sa combination my dear, this is energy of success. This is energy of fruit of your labor, okay? So kung lately, ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay merong pinagdadaanan sa buhay, at meron nangyayari sa iyo na something, okay na you are working in silent, this is the day my dear na mararamdaman mo na okay, tapos na, I made it, okay, success, ganun yung energy niya. Ang ganda ng energy nito my dear, and tama, you made the right decision na hindi ito ipagsabi, kasi most of the time, kahit gaano tayo ka-determinado, gaano tayo ka-porsigido sa buhay, pag napasukan talaga ng evil eye yung mga ginagawa natin sa buhay, wala na talaga. Ayan, ang hirap niyang, although kaya naman siya, pero
maraming proseso para ma-overcome siya. Kaya it's better na kung meron kang gagawin sa buhay, mas mainam na lang na hindi mo talaga ipagsabi. Kasi hindi natin kontrolado kung ano yung intensyon at saka kung ano yung gustong mangyari ng ibang tao laban sa atin or kung ano yung magiging reaction nila laban sa atin. No? So, nice move, my dear Capricorn. Maganda to. Additional cards pa tayo, my dear. Additional cards, additional message, Capricorn. And congratulations po sa mayroong mga matatapos na project. Okay, may mga matatapos na suffering. Okay, Ace of Pentacles. Okay, this is a blessing, my dear Capricorn. Blessing to, my dear. Okay? So, posibleng opportunities, posibleng good news, pera, okay, manifestation. Pero for some of you naman, my dear, kung meron kayong pinagdadaanan na battle, okay, deep inside your heart, problema, suliranin, na ikaw lang ang nakakaalam, like ayaw mo nilang sabihin sa iba kasi alam mo namang hindi nila maiintindihan o hindi naman talaga nila, hindi ka naman, kumbaga it will not be, hindi nila masusolusyonan or wala naman din sila magagawa. Kaya you decided, my dear, na manahimik na lang at ikaw na lang yung magtrabaho kung ano man yung dapat trabahuin, okay? So, sinasabi dito, my dear, sa card natin today, na maliban sa energy ng blessing, opportunity, isa din yun, my dear, sa ma-overcome mo, okay? Isa din yun sa ma-overcome mo, yung pain, yung pinaglalabanan mo na silent battle inside you, okay? So, maganda. Very good. Let me see, my dear, additional cards. We have here the energy of the justice, my dear. Congratulations! Ang ganda ng reading mo, my dear. Ang gaganda ng mga cards. 'Di ba? Naniwala ka na. Pag hindi talaga pinagkakalat at hindi talaga pinagsasabi talaga ang mga plano natin sa buhay, ito talaga ang nangyayari, no? So, ayan, congratulations, my dear. New opportunities, fruit of your labor, okay? Overcome challenges, battle inside, mga battle na nasa loob mo lang, my dear, mga heartbreak, pain, okay? This is the day, my dear, na you will be overcoming kung ano man tong mga bagay na ito. Ang ganda, my dear Capricorn. Very nice. Let me see. Next card. Last two cards na lang tayo, my dear. Last two cards. The Queen of Wands. Okay, the unstoppable na energy. Okay? So, malaking part dito ang pagiging Queen of Wands mo, my dear. Although, earth sign ka, pero pwede ka magkaroon ng character ng Queen of Wands, which is energy ng unstoppable talaga. And you believe, my dear, na ma-overcome mo talaga yung isang sitwasyon, okay? Kaya nga masarap ka maging kaibigan eh. Kasi ikaw yung nag-iisang definition, my dear, na never give up. No, as long as you believe on it, as long as you believe on it, as long as you put your heart into it, nothing is impossible, okay? Pero at the same time, isa ka rin sa mga kaibigan na nakakabuisit. Bakit? Kasi minsan, nagiging out of control ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Okay? Kasi tao ka lang naman. Normal lang yun. Walang perpekto sa mundong to. And pag ang Capricorn na hindi pa matured, hindi pa talaga, kumbaga hindi pa talaga hinog, minsan nagiging out of control talaga ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Pero let us not focus dun sa bagay na yon kasi ang ruling card mo kasi is si Devil. No, nabanggit ko na yata last time sa isang reading ko na kaya naging si Devil ang ruling planet mo, my dear, sa tarot card is hindi dahil demonya ka, okay? Or maldita ka. Although yes, oo, may ganun ka na part. Pero kaya naging ganun kasi dalawin ka talaga ni Devil. Okay, boyfriend na demonyo, mga kamag-anak na demonyo, kaibigan na demonyohin ka na klase ng tao. Madali kang ma-distract, madali ka rin ma-overpower. Okay, sa power, pag kunyari, yung para bang marami kang pera, minsan nakikarried away ka rin, my dear, na overspend ka rin. Pero, most of the time, nangyayari yon during your young age, no? Yung bata-bata ka pa, no? Yung talagang hindi ka pa talaga hinog. Pero pag umabot ka na dun sa punto na parang, ayan na, lumalabas na yung mga uban-uban natin, di ba? Yung mga ganyan. Eto na yon. Dito na yun, my dear, yung nababalance mo na yung ganyan na
ugali. At saka isa sa my dear, isa sa pinakamagandang character mo is you learn from your past mistakes. Kaya ka nagkaganyan is because ikaw yung true definition, my dear, na marami talagang pinagdaanan sa buhay. And hindi lang yun basta bad, good and bad pinagdaanan mo, my dear. So now you understand kung bakit na i-connect sa'yo si Devil, okay? So, this time na manage mo, my dear, ang pagiging Queen of Wands. Okay? Na-focus mo sa magandang lugar. Okay? We have here the energy of the Empress. Okay? Energy ng growth, manifestations. Okay? So, nakuha ko dito, my dear, that you learn a lot. Okay? This past few months or maybe last year pa, marami ka talagang natutunan, my dear. Marami ka talagang na-realize, my dear, sa buhay mo. And this is the time, my dear, talaga na parang naging very committed ka lang talaga na aayusin mo kung ano yung dapat ayusin, itatama mo kung ano yung dapat itama, at hindi ka nagpadala doon sa kung ano man yung nangyari sa'yo, my dear, nitong mga nakaraang buwan or maybe last year pa nga ito, no? You decided na mag-focus doon sa problema at ayusin yung problema. You deal with it. You learn how to handle people, my dear, which is very, very nice. Hindi ka na nagsabi kung ano man tong nangyayari or kung nagsabi ka man sa pili-piling tao lang. And congratulations, kasi eto na siya. We have here the energy of the Hierophant, okay? For some of you, my dears, nagkaroon kayo ng spiritual awakening, okay? Or I think maybe nito lang, kailan lang, okay? Kasama pa tong araw na to, it's a part, my dear, na parang masasabi mo rin na, okay, gising na ako. For some of you, ha, kasi hindi sabay-sabay ang spiritual awakening. For some of you, sasabihin mo na, okay, gising na ako. Okay, eto na yon. Kumbaga yung buong process, my dear, ng spiritual awakening is buo na. Sabi ko nga, for some of you, last year pa ito, no? For some of you, nitong mga nakaraang buwan lang. And for some of you, is naging focus talaga kayo, my dear, sa pag-aayos nitong problema na ito, okay? So, congratulations, my dear. Napakaganda nitong araw na to. Fruit of your labor, blessing, good news, confirmation ng awakening. Ang ganda, my dear. Very, very nice. Congratulations, my dear Capricorn. Okay? So, my dear Capricorn, ito pong nasagap natin na message, energy para sa araw ng June 10, 2026. Kagaya po na nasabi ko kanina, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!